Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And wow, today is 23rd of December, Wednesday, at 4th week of Advent pa rin po. At meron santo na kapiestahan niya ngayon, Saint John of Canty, isa siyang pare. Ayan. At of course po, dahil may simbang gabi pa ngayon, wala pa rin po si Father Pep, nasa dalawang simbang gabi siya ngayong gabing ito. At kasama ko Wednesday ngayon, ang talagang Wednesday co-host, no po. At naku, pareho kaming naka-red ngayon kung yung mga nanonood. Pasko na. Oo nga, sa radio booth. halatang halata, no? Hindi naman namin pinag-usapan, pero pareho po kaming naka-red ngayon. Okay, sige po, si Brother Charles po ng University of the Assumption. Bati ka muna. Magandang gabi po mga kaibigan, kabarkada kay Kristo. Wednesday evening na naman po at sama-sama po tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos, pagninilay at pakikipagtalakayan, no? So sa mga ilang nakaraang araw po ay kasama niyo ako dahil ipinangako ko po kay Among Pep na tutulong ako during the simbang gabi duration dahil hindi po siya makakapag anchor dahil may misa nga siya. At Atison, isang simbang gabi na lang bukas. Oo nga, ang no? bilis. Hindi man ako nainip. Yung mga anticipated simbang gabi masses, no? This is their 9th day, no? 9th Ito na yung huling araw nila para simbang gabi. At yun naman po nga nagsisimba ng madaling araw. Bukas ng madaling araw na po yung ikasyam na simbang gabi mass natin. So, at handa na po ba tayo para sa panahon ng Pasko? Oo nga. Kasi may mga halimbawa sa radio program, sa local radio program kanina, no, napanood ko bakit daw maaga ang pagdiriwang ng Pasko, pa lang Pasko na daw. Hindi po. Dahil po yon sa commercialism, no? Pero sa simbahang Katoliko, bukas ng Vespera, the Vespers, no? Doon pa po magsisimula yung liturhiya ng Pasko. Oo. Yan. At alam mo kanina, 53rd sacerdotal anniversary ni Apong Seto, our Archbishop Emeritus. So, tinanong nga kung sinong kasama ko sa radyo kasi hindi na ako nakakapunta. Sabi niya kasi may simbang gabi ako, sabi niya. Bigla siyang nagkaroon ng simbang gabi. Sabi ko, si Brother Charles, okay, sabi niya. So, kanina po, masaya siya. Madami kaming nag-attend nung 53 years na po siyang pare. Oh. At bilang obispo, nakalimutan ko yung years, sinabi nila So, happy sacerdotal anniversary po kay Apong Seto. So, dakal pong malugod kay kayo, Apong Seto. Salamat po kayong kasuywan nyo bilang pari at bilang kay kaming arsobispo. Anyang ikayo po ing makaluklok bilang Archbishop ng San Fernando. Thank you very much po. And Atison, meron pang dalawang pare na Sige, na nagse-celebrate din ng kanilang sacerdotal anniversary. Si Monsignor Greg Canlas, no? Parang retired na rin si Among Greg sa pagka-parish priest. Pero active pa rin sa music, no? Sa Commission on Music ng Archdiocese na karamihan sa mga inaawit nating Kapampangan songs, no? Sa ating Archdiocese ay composition ni Among Greg Canlas. And then si Monsignor Damaso Hinco, sacerdotal anniversary din niya. Retired na ang alam ko, retired na rin si Among Hinco. And ang last assignment niya
kita ni Among Hingko, yung Blessed Trinity Parish sa Pilar Village. So sa tatlo pong kaparian na nagse-celebrate ng kanilang sacerdotal anniversary, pinagdadasal po namin kayo. And then, ang nag-iisang birthday celebrator po natin, ang parish priest ng Santo Tomas Parish, si Father Renato Sabile. Happy birthday po, Among Nick. Happy birthday po, Among Nick. Yan. O sige, umpisahan na natin yung mga text line numbers natin para makapag-share sila ng mga messages nila or reflection, no? So, mga kabarkada kay Kristo, kung kayo po ay smart subscriber, 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa mga Globe subscribers po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay. Kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po kami ng internet. Punta po kayo sa website na www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Red na red po ang picture ngayon sa screen, no? Sa mga nanonood po sa ibang bansa, hello po at Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas po, mga kababayan. Oo po. Okay, sige, nako. Napakaganda na naman ng gospel ngayon na isang well-known personality ng Bible, no, ang isinilang sa gospel natin ngayon. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 57 to 66. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." "Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan," tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya'y nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga-roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Hudeya ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat. Magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, nako, ayan po, isinilang si Juan na tagapagbautismo. Sige, mauna ka, Brother Charles, ng insights mo. Okay. Dahil sa pag-attend ko ng simbang gabi, Ate Son, kung hindi ako magkakamali, noong December 19, merong gospel reading noon. It is also an annunciation, no? Pagbabalita rin ng anghel. At hindi lang pala nag-announce tungkol sa pagdadalang tao ang anghel kay Maria. Meron din pala. At ang dinalaw naman ng anghel ay si Zacarias. At sinabi niya na ang kanyang asawa, kahit na matanda na, kahit na tinatawag siyang baog, siya ay maglilihi at magkakaroon sila ng anak. At doon sa annunciation, kung paano nagbigay ng pangalan ang anghel kay sa Birhen at kay San Jose, ganun din ang ginawa niya. Sabi niya kay Zacarias na ang kanilang anak ay tatawaging Juan, no? Pero dahil sa pagdududa ni Juan,
napipi siya. Ni Zacarias. Okay. Oo. Napipi si Zacarias, oo. pero temporaring pagkapipi, Temporary, no? oo. Na siya ay magiging pipi hanggat hindi isisilang ang kanyang anak, no? So ang gospel po natin ngayon, ito ay parang continuation ng gospel na nabasa noong December 19, no? Hindi na yung annunciation, kung hindi ito na yung pagkasilang kay Juan Bautista. At I am very sure kapag po mayroong pinanganak, tuwang-tuwa tayo at dumadalaw tayo. No? Hindi ko alam kung ilan ang dumalaw sa nanay ko nung pinanganak ako, no? Pero I am very sure merong dumalaw kasi ngayon sa panahon namin, kapag may kaibigan, kakilala, katrabaho na nanganak, we rush to the hospital para kumustahin yung kaibigan na nanganak. And then nandoon kami sa nursery, pasilip-silip, no? Tinitignan yung baby and we try to find out kung healthy siya. So ganyan din po ang nangyari nung pinanganak si Juan, no? Yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, mga kapitbahay, pumunta sila sa bahay nila, no? And they were suggesting a name. Oo nga. Oo, para bang uso din sa Pilipinas, di ba? Sasabihin nila, dapat ang anak mo junior. O kaya pasosyal, let us say may the second, the third, the fourth, okay. So, ganun din pala yung mga Israelita, no? Yun din palang ginagawa nila na pinapangalan din sa ama ang kanilang anak. Pero sabi ni Santa Isabel, hindi, Juan ang ipapangalan. And nagtataka sila, bakit Juan? Kasi wala namang Juan sa lahi ninyo. Oo, kasi nung unang panahon ganun eh. Yes. Talagang ano sila, kung ano yung pamilya, kung ano yung lahi, kailangan may kapangalan. Yun nga yung sinabi mong junior, ganyan. At saka siguro Ate Son kaya pinapangalan doon sa mga ninuno nila kasi wala pang ano noon, 'di ba? Walang apelyido. Oo. Kahit sa Pilipinas, para ang may mga identity. ang mga Kastila lang ang nag-introduce ng apelyido natin eh. So para connected ka doon sa lahi mo, ipapangalan ka sa mga ninuno mo. O kaya kung ano yung, let us say, trabaho mo. O kung taga saan ka, kaya 'di ba? Jesus of Nazareth, Jesus the Carpenter, okay? So nagtataka sila sa sinabi ni Santa Isabel, bakit Juan? Kaya to confirm kung Juan nga ang ipapangalan, tinanong ang tatay ng anak na si Zacarias. Pero dahil napipi siya, humingi siya ng pansulat at sinulat niya ang pangalan niya ay Juan. Ang pangalan niya ay Juan. At nabuksan ang kanyang yung sense of speech niya, no? Nakapagsalita na si Zacarias. Pumasok po sa aking pagninila yung pangalan. Napaka-importante ng pangalan, no? Ako, pangalan ko Charles Henry, no? Na-share ko na ito noon. At noong grade 1 ako, at times I complained sa nanay ko. Sabi ko, bakit kasi Charles Henry napakahaba? Kapag sinabi ng teacher, write your name on your paper hanggang sa likuran. Ang mga kaklase ko nagre-recess na, ako writing pa, no? Kasi mahaba yung pangalan ko at apelyido. Pero meron palang kahulugan, no? Sabi ng nanay ko, Charles kasi letter C, pangatlo ka sa mga anak namin. And then Henry kasi pinanganak ka sa kapistahan ni Saint Henry. Pero as I grow old, I tried to check ano ba yung ibig lang sabihin ng Charles. Ang ibig palang sabihin ng Charles ay man. At ang Henry ay the ruler of his household. So I am the man and the ruler of my household, no? So tumutugma sa gawain ko ngayon o sa responsibility ko bilang not to rule, not to dominate, pero but to help my household, no?
kapatid mo, no? So ganun din si Juan, no? Mm-mm. Nabigyan siya ng pangalan at tinignan ko yung kahulugan ng Juan. God is gracious. Oo nga. God is Oo, gracious. At kapag ganda, sinabi oo. nating gracious or graciousness, this is characterized by kindness. Kindness. So, Ito ay may characteristic at ito ay ang kabaitan, kindness. Para bang the grace and mercy of the Lord. Yun ang kahulugan ng pangalang Juan. And alam mo, Ate Son, napakaraming tao na pinangalan kay Juan. Kasi sa Biblia, mayroong dalawang Juan na napakasikat. Si Juan Bautista at saka si Juan the Beloved. No? Disciple. And na-translate ang pangalang Juan sa iba't ibang lengguwahe, no? Okay. Baka yung iba, no? Para malaman ninyo na Juan din ang pangalan ninyo. Yung mga Russian, they call them Ivan. Yung French, tawag nila ay Jean. Jean, Jean. Yung Irish naman, Sean. Parang si Sean Connery, no? Yung Scottish naman, they call them Ian. Yung Welsh, Ivan or Iwan. Yung Italian, Giovanni. Kaya pala si Pope John Paul II noon. Kapag ina-address siya in Italian, they call him Giovanni, no? Giovanni Paolo. And then sa Spanish, na inadapt nating mga Pilipino, Juan. Mga German, Johann or Johannes. At yung Slavic, John, no? Yung Jan. So, na-translate ito sa iba't ibang lengguwahe, pero iisa lang yung pangalan nang galing ito sa Juan at ang ibig sabihin God is gracious. So ganda. Maliban sa mayroon tayong pangalan, meron pa tayong isang pangalan na dala-dala. Ito ay Christian, no? Tayo ay Kristiyano. Pinangalan tayo kay Kristo bilang kanyang tagasunod. Kung paano isinabuhay ni San Juan yung kanyang pangalan. No? Sana ganun din natin isabuhay yung pangalan natin at yung pangalan natin bilang Kristiyano. So, yun po ang aking unang pagninilay. So, ikaw naman, Sister Son. Okay, napakaganda, no? Oo nga, pero siguro umpisa din ako dun sa unang unang verse, no? Noon nga manganak na si Saint Elizabeth sa kanyang anak. Tama-tama, no? Ang panganganak niya talagang magkasunod sila ni Mary. Kaya talagang dumating si Saint John the Baptist bago si Jesus, no? At parang naaliw ako dun sa susunod na verse, yung mga neighbors nila tsaka relatives. So, nung marinig nila talagang ang Panginoon gumawa ng isang bagay na siguro pwede nating sabihin kamangha-mangha kay Saint Elizabeth, no? Aba talagang they rejoiced with her. The word rejoice, no, na nagustuhan ko. Di ba noon, ewan ko kung na ano mo pa yon, nadatnan. Ako nung elementary pa ako, nasa high school, yung magkakapit bahay talagang parang magkakapatid, yes. No? Kapag ka may birthday sa inyo, andun sila lahat, kung may birthday sa kanila. And then pagka may halimbawa graduation, makikirejoice sila sa iyo talaga, no? Pero ngayon medyo nababawasan yung ganon. Diba, Tison, let us say, sasabihin nila, ay anak, naubusan tayo ng bigas. Oo. And then, nun, instead na pupunta ka ng palengke, punta ka sa kapitbahay at sasabihin mo, pwede pong humiram ng isang gatang ng bigas. Oo. Ako nadatnan ko pa yon, although bata pa ako. O kaya, naubusan ng kanin, no? And then, kakatok ka sa pintuan ng kapitbahay, may kanin pa po ba kayo? Pwede po bang humingi? Di pa ako kumain. Oo. Totoo yun. O kaya, nagluluto ka. Naku, nagkulang ka ng toyo or asin, no? And then, pupunta ka sa kapitbahay mo. Pwede kang humingi ng asin. Pwede kang humingi ng toyo.
yan. Pero ngayon po, lalo na sa Manila, parang ang hirap na ng ganon, ano. So, yun po, parang naaliw ako dun sa first verse ng gospel, no? Na talagang yung mga neighbors na nagsaya sa panganganak ni Saint Elizabeth. Wow, okay. Natuwa kami ni Brother Charles dahil may dumating. Of course, nahuhulaan nyo na kung sino dahil kanina po binalita ko sa inyo na nagmisa siya, no? At sinelebrate namin natin ang 53rd sacerdotal anniversary niya. Yung 10 o'clock mass po kanina sa Mexico sa kumbento ng mga Benedictine sisters. Ayan, of course, welcome po natin our beloved Apong Seto. Bati na po kayo. Anak ko, may dala pa siyang prutas sa amin. Magandang gabi po. Ito po ibang klaseng Juan. Kanita binanggit ninyo sa German, Spanish, Italian. Ito po ay si Juan Viejo. Kaya ito always late, no? Nahuli naman ako sa traffic. At salamat kay Sister Sol, nagsimba kanina, pinagdasal ako si Father Pep, Father Romer, Father sa Manila po. Yung Benedictine. Benedictine priest. Mahirap kasi yung mga pare pag kami simbang gabi. Opo. Maganda po ito talakayan natin. Importante sa Biblia yung mga pangalan. Pinapalitan pa ng Diyos ang pangalan para bigyan kang bagong misyon ba. Si Pedro, ang pangalan niya ay Simon, ginawang Pedro. Si Saul, ginawang San Pablo. Gusto sabihin may bagong misyon, ano? Ang tao. Kaya importante po, Jesus. Gusto sabihin ng Jesus ay Savior. Emmanuel. Ang Diyos ay kasalamuhan natin. Kaya pagka po kayo nagbibinyag, kayong mga magulang, huwag niyong sasabihin na, halimbawa, Lufthansa ang anak mo. Lufthansa, gasolina yan ay aeroplano Naku, magkakras po yung anak mo. O kaya kung minsan anong anak mo? Sinabi ko sa kanya, sinabi niya, Tarzan. Ay naku, maggugulo doon sa manggugulo, sigaw na sigaw sa langit. Ika ko. Importante po, gawin natin ang Christian name. Opo. Meron nga pong nagbiro no minsan na pare, pagka nagbibinyag ako, sabi niya, grabe yung mga pangalan binibigay, nagugulat na ako, sabi niya, kung merong Mercedes, okay pa yun, pero kung minsan may Toyota pa. Oo nga. Baka hindi pa Tecron o kaya Boron o Jesus Maria Josep ay B-Power. May naging estudyante kami, Sister Son, no? Nung una, ayaw kong i-pronounce yung pangalan niya kasi unang-una, hindi ko alam i-pronounce. Ang pangalan ng bata, ABCDE. Ngayon pala, Abside. Okay, Abside. Akala ko yung mga social class doon, ABCDE. And then sabi ko sa teacher na kaibigan ko, kapag ikaw naman ang nanganak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joke lang po. Itong ating pagninilay-nilay, nakikita natin, ito ang huling figura ng Adbyento. Nagsimula kay Juan Bautista, kay San Jose, Virgin Mary, ngayon si Zacarias. Bukas naman ang bida ang Niño Jesus. Kaya ito po ay mga ating mga guides kung paano tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Si Zacarias ay nanggaling yan sa isang pare. So Levite yan, kay Aaron. Kaya dapat magiging Levite din si Juan, pero hindi, naging propeta. Oo. Yan, kaya siguro yan ay the graciousness of God, as sinabi nga ninyo. Yun ang pangalan ni Juan. At pero tingnan mo, he's an aggressive, fiery prophet. Hindi gracious no? Kamukha ni Elijah, parang matatag, matapang, at walang inaatrasan, talagang i-call spade a spade. Sabi nga nila sa English ay hindi siya gumagamit ng palamuti pagka ang katotohanan ng kanyang pinoproklama, si Juan Bautista. Oo. At yun po yung paghandang ginawa niya para sa ating Panginoon.
Opo. na dapat gayahin natin na tayo ay gawin na nating ang buhay natin, no? Matuwid ang buhay natin. Yung daan na matuwid, nako, slogan yan. Opo. Opo. Ala, Kinuha rin pala sa Bible. pero maski na ang slogan mo daan na matuwid, kung balabaluktot naman ang buhay mo, hindi ka rin matuwid. Nasa mga slogans yan, no? Ang importante yung taong nagsisimulize ng slogan na yan. Oo. Kailangan po na sabi ni San Juan, ituwid ninyo, ihanda ninyo ang matuwid na daan ng ating Panginoon. Yung mga bundukin patagan, yung bababa ay tambakan at makikita natin ang kaligtasan ng Diyos. Pangalawa, si Elizabeth. Yun din ay pari din ata. Nanggaling din sa Elizabeth sa Levitical family. Levitical family, si Elizabeth. Kaya itong pamilya talagang nakikita natin ang pamilya ni Zacarias, it is the product of divine mercy. Panay na pakalulo, ne? Biro mo 90 years old na, kagaya ni Sarah. Behan birthing age, ay nagkaanak pa. Oo, yan ay nanggaling sa awa at compassion ng Diyos sa kanila. A divine compassion. At sa ating buhay, i-apply natin po yan sa panahon ng Adbyento. Lahat ng ating nabigay na ng mga regalo ng Diyos sa atin, buhat sa buhay, nanggagaling yan sa kanyang awa at sa kanyang compassion. Kung minsan po kung Pasko, akala natin ay malungkot tayo, walang kahulugan ng Pasko pagka wala tayong material na regalo, no? At hindi na tayo para nagunita yung mga kamag-anak natin, yung ating mga kaibigan. Pero ang tunay na kahulugan ng Pasko ay hindi external, nasa kalooban. Glory to God in the highest and peace to men of goodwill, no? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa taong magandang kalooban. So nasa kalooban ang ating Pasko. At itong Paskong ito ay dapat pasalamat tayo sa malaking regalo ng Panginoon. Halimbawa, nakakalimutan natin, no? Yung regalo ng buhay na binigay ng Diyos. Ilan milyon na ka nang huminga? Ay hindi ka pa nabangungot, no? Sometimes you forget this. Ilang milyon ka nang kurap-kurap. Ano yan? Ha? Ano yung kurap sa Juan? Pagkurap din. Pagkurap. Hindi kurap, ha? Kurap ng mata. Opo. How many times na pumintig, tumibok ang puso mo? Is that not from God? Opo. We take for granted, ha? That, sabi nga ni Jesus sa Samaritano, if only you know the gifts of God. No? Yung chapter 4 ng 1. Ilan ng taon na umaga-agos yung dugo mo sa inyong ugat na hindi ka na aneurysm? Ha? Hindi pumutok ang ugat mo sa ulo, sa leeg o sa bituka. Are we grateful to God for all these gifts, no? Na malusog pa tayo, hindi ka pa operado, na meron kang mabuting pamilya, mabait yung mga anak mo, mabait ang asawa mo. Ito ba'y pinapasalamatan pa natin sa Diyos na ikaw ay may trabaho, no? So, siguro po, bago tayo matulog hanggang Pasko, isulat ninyo kung anong tinanggap nating libre, gratis at amore sa Panginoon. Yung mga blessings. Isa libro siguro, isa libro. Amang gusto ko pong i-connecta dun sa, sige po, overtime tayo ng konti. Gusto ko pong i-connecta kanina kasi ang gospel kanina, yung The Good Shepherd, no, sa celebration ni kasi pong nakikita ko dito si Zacarias, tsaka si si John the Baptist, tsaka si Santa Isabel, talagang ginawa nilang mabuti
ang misyon na binigay sa kanila ng Diyos. Kanina po iniisip ko kung ilang taon na kayong naging obispo dahil nakalimutan ko. Ang natandaan ko po yung 53 years na po kayong pare. Obispo 35. Wow. Arsobispo Opo. 25. Nako, mercy and compassion. Opo, yun nga. Pinagtyagaan na ako ng Panginoon, pinagtyagaan ako ng mga kapampangan. Hindi po. Nako, mercy and compassion. Mahal po kayo ng Panginoon at mahal po kayo ng mga kapampangan. Opo. Kanina na-touch ako dun sa homily niya nung sinabi niya yon na pinagtyagaan ako. Sabi niya, wag ka. Sabi ko, grabe, napaka-humble ni Apong Seto. Sabi ko, kasi isipin mo, 53 years siyang pare, 35 siyang naging bishop, and then sasabihin niya yun na na ganon sa atin, na pinagtyagan natin siya, no? That's total humility para sa akin, na kaya po nitong magpamilyang ito na bida sa ating gospel. Yun, nasa Book of Psalms yan eh. Opo. A day is 1,000 years with the Lord, and 1,000 years is a day. O tayo parang binibilang, wag natin bilangan. Sa Diyos hindi mo bilang eh. Sa Panginoon, isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang taon. Wag na po tayong magbilang. O tatawa si Among Pep niyan eh, kasi lilitaw daw ang edad natin pag nagbilang tayo. Opo. Okay, naku, talagang Sama ko nag-overtime kanina tayo. si Butter Pep. Among, Opo. salamat. Yang mitutundero ko, Father Romer Tubo, tsaka si Father Bid Hechanova po. Sanova, yung OSB. Opo. Thank you. Opo. Okay po, mag-break po muna kami. Makinig po muna kayo ng isang religious song. Isang dalagay maglilihim, panang lalaki ang sambo. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihim, panang lalaki ang sambo. Tatawagin siyang Emmanuel, Manalaki sinilang ang poon, sasaksaban siya'y nagkaganyan. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa
nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Of course, kasama po natin sa booth po si Brother Charles, ang Wednesday co-host, at talaga pong tumulong siya sa buong simbang gabi. Opo, at of course, nakahabol po ang mahal nating Archbishop Emeritus si Apong Setu po na nag-celebrate ng 53rd sacerdotal anniversary kaninang umaga. Kaninang bumukas yung pinto sa booth, Oo. okay? Tuwang-tuwa tayo, no? Oo. Kung paano natuwa sina Santa Isabel at Zacarias Oo. at kapitbahay, ganun Oo din yung nga. tuwa natin nung makita natin si Apo Seto, no? Oo. Palagi nating binibiro si Apo Seto noon, last 2 minutes. Ngayon, half quarter. hindi na siya last 2 minutes. Thank you very much po Opo. sa ating mahal na Arsobispo, Apo Seto, at kasama Oo. natin ngayon. Sige po. Sige po, yung ituloy natin yung mga reflections nyo. May isa lang pong text message from 9970. May the mystery and miracle of Christmas and the mercy of God fill the hearts of every member of our families with faith, hope, love, care, and peace. Not only this season, but throughout the year. A grace-filled Christmas po. May papangadita mo po. And hug. Ay, salamat sa magandang message mo, sister, brother. Opo. Okay. Sige po, thank you. Sige po, ituloy po natin. Kanina napag-usapan po natin si Saint John the Baptist at saka si Zechariah. Ano po? Yun nga ang pangalan. What's in a name? Ba? Opo, Na nasabi pa nga ni Brother Charles na we should live up to our name, no? Ang gaganda kasi ng ibig sabihin ng mga pangalan natin. Kaya kung Siguro ano man tinawag yun. na graciousness of God si John kasi Opo. ang panawagan niya ay conversion Opo. of heart. We should experience conversion. Yung ating buhay, kailangan po ilineya natin at i-renew natin, baguhin natin ang ating pamumuhay. Sabi na ng Salmo 51 ni Haring David na create a clean heart in me, no? A clean heart and humble spirit create in me. Kaya yun po ang puso ng Adbyento. Yun ang espiritu ng Adbyento. Espiritu ng pusong nagsisisi, espiritu ng kababaan ng loob, at espiritu ng pagbabalik loob sa ating Panginoon during that time sa panahon ng Adbyento. Kaninang umaga, Sister Son, no, Apong Seto, after attending the Simbang Gabi Mass, nag-advance reading po ako sa mga Gospels, no? And then nakita ko or nabasa ko yung Gospel bukas, yun namang Benedictus. Oh, Di ba kahapon yung Zacharias, pinagnilayan natin yung Oo, Magnificat, yung kay Mama Mary. kahapon, oo. So para po magkadugtong ang ebanghelyo natin ngayon at ang bukas, no? Bukas. At naalala ko po yung nangyari kaninang umaga kasi sa lamig ng panahon, parang lalagnatin ako, no? At sisipunin, no? At kapag ganun po, kapag sisipunin ka, at times parang nabibingi yung tenga mo, no? So, medyo maklakya po yung left ear ko, no? And then I was so worried, sabi ko, paano ba ito? Mag-attend ako ng misa, parang bingi ako na hindi ako makarinig ng mabuti, no? And then, while having a coffee po, at bago ako naligo, ini-exercise ko yung jaw ko, and then, nilagyan ko ng mainit na bimpo yung left ear ko. And then, parang nabuksan. And dahil sa pagkabukas no, nakarinig ako ng mabuti, I was saying a prayer na paulit-ulit lang po. Salamat po, Diyos ko. Thank God, praise God. Dahil nakarinig ako ulit. Yun pong parang ito rin yung experience ni Zacarias, no? Napipis siya, pero nung pinanganak si John the Baptist, pagkatapos niyang sinabi or sinulat na ang pangalan niya ay Juan, nakapagsalita siya. At sa kanyang at sa pagkakataong ito, maririnig natin bukas yung papuri
awit or dasal na kanyang binigkas. Oo. At ito ay ginagamit natin bilang dasal sa Liturgy of the Hours. Oo, nasa Vespers. Alam niyo po, may no? affinity yung Opo. Magnificat at Benedictus. Opo. Magnificat ng Birhen Maria ay yun ang mga propesiya, plano ng Diyos sa kay Israel. Opo. Naganap ito kay Jesus. Opo. Yun ding panaginip ng Benedictus bukas na babasahin natin. Opo. Ito ay napulpil Opo. kay Jesus. Opo. At sinabi niya diyon ang aming mga ninuno, and then ikaw o aking anak, si Juan Bautista, ihahanda mo ang daan papunta sa kaligtasan ng Israel. Ito ay papunta lahat kay Jesus. Opo. Kasi si Jesus talagang kaganapan ng mga propesya ng mga propeta. So tama kayo na yung Benedictus ay parang history of salvation. Opo. Kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tiga-Israel. At ito ay naganap ang sa buhay, ministeryo, paglilingkod, kamatayan at tuloy pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Opo, at pareho nga po ang Magnificat at Benedictus na talagang himno ng masaya, rejoicing at thanksgiving po. Hindi lang sa rejoicing, talagang thanksgiving pa. Napakaganda pong mga prayers ang dalawang yan, na kaya siguro talagang isinali sa Vesper prayers, po. At ang nakakatuwa pa dito sa gospel natin, dahil nga dito sa saya ni Zechariah na hanggang bukas nga maririnig natin dahil sa Benedictus yung hymno niya, yung kinanta niya, no. Isipin mo, imaginean po natin, dati siyang pipi, then after na nakapagsalita siya, nakakanta na. Oh, no? Napakaganda, talagang full of joy ang kanta niya. Napalagay ko yung mga neighbors nila talagang nahawa sa rejoicing, sa celebration. Nakakahawa kasi yung saya Yeah. Ito sinabi ni Benedict ni Zacharias, sabi niya, Opo. He has shown mercy to our fathers and remember this holy covenant. The oath is swore to Abraham to deliver us from the enemy. So ito ay mga panaginip ng mga Israel at siya ang spokesman. Siya ang tinig bilang isang propeta para Meron pong nasabi doon, no? Prophecy niya sa kanyang anak na si Juan, no? You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you shall go before His way, no? Siya ang mangunguna at ihahanda niya ang daan para sa ating Panginoong Hesukristo. Opo. Okay. O, sige po, malamig po yung aircon namin dito. Okay na po kayo? O, sige po. Okay, ito nga, si San Juan, sabi ko kanina, ako, kahit nagbibigay ako ng reflection, parang nahahawa ako sa mga neighbors na to at mga relatives na talagang they are rejoicing. Pakiramdam ko, inside nagre-rejoice din ako Sabi ko, kahit hindi ko sila kasama, binabasa ko lang yung gospel, parang nahahawa na ako sa rejoicing nila. At siguro that is one thing that na dapat nating tandaan, yung pagre-rejoice. Hindi lang sa pagkasilang ni San Juan Bautista, kung hindi inihanda na tayo ni San Juan Bautista sa isa pang pagsisilang. At yun na ang ating Panginoon, na kung saan dapat dala-dala natin ang diwa, ang saya para sa susunod na kapanganakan, at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang paghahanda ang ginawa sa atin. Ito ang parallel ng mga dalawang canticles po. Oo, yung Magnificat at saka yung Benedictus. Sabi ni Maria, chapter 1 verse 49, The Mighty One has done great things for me, holy is His name. From age to age, His mercy extends to those who live in His presence. So, talaga po, kasaysayan ng ating kaligtasan, it is mercy, awa
Kompasyon o pagmamalasakit ng Diyos. Meron nga ang istorya dyan Nung nagkasala si Adan si Eva, ay nataboy sila sa paraiso. Sabi ng demonyo, huwag mo silang patawaran sa Diyos. Hindi, papatawarin ko, bigyan ko ng second chance. Kung papatawarin mo ikaw, huwag ka nang bababa sa lupa. Ay patawarin mo lang, magdi-disguise ang isang anghel. Hindi, bababa ko, sabi niya. Oo. Huwag ka nang, para ka na lang anghel, huwag ka nang gagawa pang ibang paraan. Hindi, magiging tao ako. Maging kamukha ang tao sa lahat ng natalo sa debate ang demonyo. At ang Panginoon ay ginawa niyang maliit na maliit ang sarili niya, naging sanggol. Meron bang natatakot sa sanggol? Wala po. Wala, kasi inosente. yung unang kasing mga ekspektasyon ng mga Israelitas sa Lumang Tipan, darating ang Mesiyas con todo kapangyarihan, militar o political na kapangyarihan at puwersa. At itataboy nila yung mga Romanos. Oo. Pero itong ating hari ng mga hari, si Kristo, ay dumating bilang mahinang sanggol na maliit. At kung ano yung kompletong buhay na kondisyon at kalagayan ng tao, yun ang kanyang sinuot at pinasukan. Kaya sabi ng Philippians chapter 2, bagaman si Kristo ay Diyos, hindi niya inangkamina ng pagkadiyosan ng Ama, kundi siya ay nagpakababa at what is to empty out? Parang yung kenosis po na ano yung sa Tagalog? Emptying out. Parang yung linubas na ito. Aalisin hinubaran niya ang kanyang pagkadiyos. Nagpakababanto. Tinanggap niya, sinuot niya yung anyo ng isang alipin. At siya ay nagpakumaba at obedient, sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan. Ang kamatayan ng krus. Ayun po ang ating hari na kung paano yung unang anda at si Eva ay gustong maging Diyos. Di ba tinukso sila ng demonyo, sabi na sa kanila, alam ninyo, ayaw pakain sa inyo ng Diyos yan dahil kayo magiging Diyos. Alam niyo yung mabuti at saka masama. Dito naman, sa kenosis, ito po ang slogan ni Bishop Ambo, ay nakikita natin dito na we will regain paradise, lost paradise, not through power. Hindi tayo maging Diyos, kundi tayo kamukha ng Diyos sa kanyang karupukan, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagmamahal sa atin na hinubad niya ang kanyang kadyosan para siya'y kamukha natin sa lahat ng bagay, subali lang sa kasalanan, at ganyan ang paraan niya para tayo ay maligtas. Iba talaga, baligtad sa standard ng mundo. Grabe, napakaganda. Meron pong isang texter pa, from 2438. Actually po si Sister Lori Toledano po ito. Sabi po niya, he spoke blessing to God. How do we count our blessings? Thank God despite the negative things in life. A meaningful, blessed Merry Christmas sa inyo lahat. Sister Lori, Toledano. Salamat, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. So, sige po. St. John of Canty. Meron tayong okay po. Na-share mo kanina, may patron saint tayo, no? May patron saint tayo. Ito'y tiga-Poland. Opo. Tiga-Poland na John of Canty. Opo. Banal na pare at siya ay known for his mortification and penance. Opo. Oo. Kaya siya rin ay uliran natin sa kontemplatibong pamumuhay na bagamat siya ay aktibo bilang pare at maraming mga gawain na dapat gampanin, hindi niya nakakalimutan yung kanyang relationship sa Panginoon sa pamamagitan ng contemplation, sa pamamagitan ng panalangin. Anong nakalagay dyan? Opo.
Ano po, isa po siyang Dean of Philosophy and Professor ng Theology sa University of Krakow. Scholar pa pala, Krakow. Diyan nag-aral si Pope John Paul II. Opo, Poland, ano po. Kaya po siyang naging patron saint ng Poland. Si Saint John of Canty. And then, Another John, ha? Opo. John Bautista, ito'y Canty. Opo, nga po eh. And then, noted po siya sa kanyang austerity, Ayun, humility, and austerity. charity Yes, toward the poor. Okay. Yeah. Yeah, that is the works of mercy are works of charity. Opo. Oo. Kaya kung tayo ay buhay natin ng taon na ito ng mercy, kailangan gagawa po tayo ng works of charity. Opo. Lalo na ngayong Pasko. Yes. Ayan. Okay, naku, ang bilis ng oras po. May announcement pa bago tayo mag-prayer. Wala na po siguro ng announcement. Siguro po, huling mensahe na lang po. Kanina pong umaga, nanood ako ng isang morning talk show at nag-interview po sila, parang nag-survey. Ano daw po ang gagawin nila para sa pagdiriwang ng kanilang Pasko, kagaya ng Noche Buena? Mangungutang ba sila? Gagastahin nila yung mga pera nila? Or simpleng Noche Buena? Dalawa po yung sumagot. Yung isa kahit mangutang daw siya, basta ito ay tradisyon. Yung isa naman sabi niya, kung ano po yung mayroon kami, ang importante ay magsalo-salong pamilya namin. Okay? So ngayon pong Pasko, hindi po material na bagay ang dapat nating isipin, kung hindi yung pagdiriwang natin, paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang patron saint po natin ngayon, si Saint John of Canty, yun pong halimbawang binigay niya, yung simpleng buhay at pagmamahal sa mga mahihirap. So siguro po nabalitaan natin, marami tayong mga kababayan na naghihirap ngayon na biktima ng kalamidad. Sana po mabigyan din natin sila ng kahit konting tulong, at ito na ang regalo natin sa ating Panginoong Diyos ngayong Pasko. Okay. O sige po, closing prayer po. Sa ito. Pagdasal po natin ng auntie ni Archbishop Dong Labarias, Lourdes Galang, namatay siya. Kaya hindi ko kasama kanina sa aking anniversary mass. Pinagbisa ko na kahapon na siya kaninang alas 9. Simultaneous yung ating misa. So binabati ko po yung mga kapatid kong obispo, Archbishop Dong, Bishop Ambo, of course, Apong Eugene, our rector, Father Joel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat po sa pinakadakilang regalo na dinala mo sa amin. Sinugo mo niyang kabubugtungan na anak at sinabi mo, sino man ang sumampalataya sa Kanya hindi mapabhabak, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Basbasan mo po lahat ng mga nananampalataya sa iyo sa buong mundo. Sila po ay sabik na tanggapin ka sa kanilang puso, salubungan ka ngayong Paskong ito, upang ikaw ay, ang anak mo ay sinilang sa sabsaban ng aming mga puso, at sana makamtin namin yung liwanag na nanggagaling sa Belen, ang liwanag ng kababaan ng loob, simpleng pamumuhay, malalim na pag-asa at kumpiyansa sa Panginoon, at tunay na pananampalataya, hindi lang sa salita, kundi lalong-lalo na sa aming mabuting testimonyo, ng aming witnessing, ng aming pagpapahayag sa mabuting buhay namin at halimbawa. Bendisyon mo po lahat ng aming mga kapatid na madangalan na naghahanap buhay, yung ating mga kapatid ng mga barbecue, fishball vendors, tricycle drivers, yung ating mga fish senior citizens, yung kapatid nating may sakit at karandaman, at lahat ng nangangailangan ng inyong pagmamahal o Panginoon. Ito po yung mga hinihingi sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Mas rin ang aming lahat ng mga kapatid sa Presidio, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagnilay-nilay, umayo tayong mapayapa, at salubungin si Kristo ang ating tagapagligtas.
Salamat sa Diyos. Sige, paalam ka na, Brother Charles. So, Sige. ito po ang huling araw ko bago Pasko at magsama-sama po tayo after Christmas na. So masayang-masaya po ako at nakapaglingkod dito sa ating radio station ng ating Archdiocese. So nasabi ko po sa inyo kahapon yung kinote ko yung isang OPM Christmas song, sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Okay. Magandang gabi po at Merry Christmas sa inyong lahat. Sige, maraming salamat, Brother Charles, sa pag-antabay mo sa akin. Kaya, ayan, salamat, Brother Charles. na at least naintindihan mo na busy si Among Pepo. At pasyensya. Opo. Thank you very much Thank you. po. At isang araw na lang po. So, pwede na kayong i-greet ng Merry Christmas to all. Goodbye po. Kayo Thank po. you. Basta araw-araw ay Christmas kung tinatanggap natin ang awa at kompasyon ng Panginoon. Merry Christmas po. Happy Blessed New Year.